May kasabihan na sa kamatayan nagiging pantay-pantay ang lahat ng tao. Pero kahit sa kabilang buhay, ramdam pa rin ang pagkakaiba-iba ng mga antas lipunan. Lalo na sa mga nakahimlay sa mga apartment. Araw-araw may namamatay at may inililibing. Magandang hapon po. Magandang hapon. Condolence. Dito sa Navotas City Public Cemetery, naabutan namin ng isang patay na inihahatid ng kanyang mga mahal sa buhay. Saan lalagay ba sa loob? Pag alis nila, may isang laging naiiwan. Si Mang Emong. Sanay na si Mang Emong sa mga buto at labi. Nakakasalamuhan niya kasi ang mga ito araw-araw. So, gaano katagal ang pagtatrabaho rito? Matagal-tagal din po dahil sa kikinisin pa to. Pagkikinisin lahat yan. So, meron ng laman ito? Wala pa po. Hindi, dati. Dati meron na po. Pinatibag ng may-ari. Ilan? 4 po yung 4 na nit yan eh. 4. Opo. Ano na po ang nangyari sa mga labi? Yung mga buto? Nandito yung mga buto. Nandyan. Opo, lahat. Puro buto na po yun. Kumbaga, ang ginawa nyo, Pinaganda lang niya. inipon nyo, Inipon, oo. tapos sinako nyo lahat. Opo. 2 dekada na kasi siyang nakatira sa sementeryo bilang caretaker at sepulturero. Pero hindi lang si Mang Emong ang sanay sa mga patay. May halos 100 pamilyang nakatira rito sa gilid ng sementeryo. Sa Navotas at marami pang pampublikong sementeryo sa bansa, buhay na buhay ang mundo ng mga patay. Ilang taon sila nandito sa malaking espasyo? Hanggang sa 5 years. 5 taon lang? Opo. Okay. Ito ba yung tinatawag Butil- na apartment? Hindi po, sarili po yan. Hanggat wala pa sila namamatay. Ano ba tawag dito? Sarili po. Sarili pero inuupahan din nila. Opo, binabayaran ng Binabayaran to. pinaka. Upa. Opo. Sa maliit nitong sulok ng lungsod, makikita natin ang iba't ibang antas ng lipunan. May nakalibing sa mansyon. May pang middle class, ika nga. At ang pinakamaliit, mga itinuturing na apartment na inuupahan lamang hanggang 5 taon. Kulang na ang pwesto rito para sa mga bagong patay. Kaya pagdating ng ika-5 taon, kailangan ng tanggalin o mahatulan ang laman nito. Kailangang ibakante ang bawat apartment para sa iba. At yan ang gagawin ni Mang Emong ngayong araw. Yung pamilya ba darating para kunin? Pubukas sila. Tapos, Hindi ko nagsalagay mo na. paano yung buto ng bata? Kung saan niya? Sa isang sako lang ng semento, inilalagay ang mga buto. Yung nakalibing dito, bata, no? Batang Oo. lalaki, 4 na taon. Ito nga, ang pangalan niya, ano? Adrian La Peña. Alapin niya. Kawawa naman ang mga magulang nito. Ganun talaga po. Yan ang bungo. Opo. 5 taon lang yan. Dapat may 5 taon lang. Mm-mm. Nakatulan na. Hindi kaya
mas mainam kung parang na-bless na sako o yung parang magandang sako? Hindi, kahit anong sako nilagay na. Kahit anong sako na Oo. lang. Kayo ba yung naniniwala kayo sa multo? Hindi. Matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Pati kinukuha yung mga damit dahil sa mga bata lang, maliit lang mabuto niya, ganun lang kaliit niyan eh. Para ang buto ng manok lang. Ang buto ng mga bata, malambot lang. Dito dumatanda, malaki. Yan, tulad niyan. 50 pesos lang ang sahod namin dyan. Pag yung paggawa nito, Magtatanggal, oo. 50 pesos. O 50. Kasama na yung pagtitibag. O lahat na. Tapos pag sasara ulit, 50 rin. Bali 100 lang. Eh, paano yung material, yung semento rito? Hindi, sa kanya yun. Sa kanya yun. Oo. Yung labor ang 50 pesos. Oo. Ang karamihan daw ng mga labi rito, hindi na nababalikan ng mga pamilya. Nalilimutan na kaya? O wala lang pambayad sa paglipat? So, hindi niya alam ngayon na ginagawa mo to. Oo. Hindi ka naman, hindi naman nagagalit sa'yo. Hindi siya pwede magalit sa amin kahit magreklamo sa munisipyo. Mm-mm. Nasa 5 taon lang kontrata niyan eh. Nakatula na siya. Tapos na ang kontrata ng nakalibing dito. Isang batang lalaki. Naging katulad kaya siya ng ibang bata rito? Sino si Adrian La Peña? At bakit maaga siyang binawian ng buhay? Isang bakod lang ang pagitan ng Navotas City Public Cemetery sa Immaculate Gardens Memorial Park, isang pribadong sementeryo. Ibang-iba. Dito maayos, permanente yung mga libingan. Mas mahal siyempre yung bayad. Pero berdeng-berde. At siguradong walang pinapayagang matulog dito at tumira. Ay, morning. Magandang umaga po. Kung ang labi ni Adrian isinako lang ng walang seremonyas, dito ang paglipat ng mga labi naging isang family reunion. So, bakit ipinagsama sila sa isang libingan? Sa family kasi, more on peace of mind ang mga naiwan. Tsaka, of course, yung love, tsaka yung respeto dun sa mga pumanaw na kamag-anak namin. Para sa amin naman, yung bang matutulog ka sa gabi, na naiisip mo at alam mo sa sarili mo na yung mga departed loved ones nyo, nasa mabuting, not unlike sa kabila, na medyo hindi maganda yung environment. Kaya we decided na pagsamasamahin. Actually, magkakapatid. Hindi maganda yung nasa apartment lang siya na medyo congested. So dito kasi it's more private. Sa kabilang bakod naman, ibang-iba ang kapalaran ng mga yumao. So, alam niyo naman na paglipas ng 5 taon ay kailangan nilang butasin ulit ito at ilalabas. Apo. At the same time, meron din po kasi kami yung father ko, yung totoong father ko po kasi, nalibing na dito yon. Kasi siguro bata-bata pa ako noon. Siguro mga 3 taon, 4 na taon nung dumadalaw kami ng mother ko. Pagtingin namin, iba na yung nakapangalan. Nawala na. Tapos hindi na namin alam kung nasa na yung buto. Wala na makapagsabi sa amin. Sino namin nahabol yung buto na yun. Tapos ngayon, sinusugal namin siya kasi hindi namin afford dun sa sa Catholic. Kung tutuusin, hindi naman kami makakadalaw ng madang hapon kasi delikado rin dito. Kaya umaga kapag dadalaw ka dito para medyo safe. Tapos po, ang balak ko po dyan po muna siya pansamantala. After 5 years, kukunin namin yung buto. Pero papaalagaan talaga, pababantayan talaga. Kaya papayag na basta-basta nila gagalawin niya ng walang abiso. Hanggang kamatayan, pareho pa rin ang pagitan ng may kaya sa mahirap. Pwede po magtanong lang? Kasi yung sinabi sa amin, yung ibang buto, ay nilalagay lang daw sa sako at yun nga, parang tinatambak lang dyan.
Karamihan po. Kayo, ayaw niyong Ayaw mangyari po yan. na mangyari. Kasi nangyari na po yun sa nanay ko eh. Anong nangyari? Mano lang 5 taon, hindi ko namin alam na nilagay na nila sa tinapon lang daw nila yun. Si Mang Aste ang pabirong tinatawag na San Pedro rito. Siya kasi ang may listahan ng mga matatapos sa kontrata sa mga apartment. Kumbaga, siya ang nagbibigay ng hatol sa mga labing kailangan ng alisin. So araw-araw may binubutas yan at tinatanggal yung mga buto. Itong mga nakukuha sa mga apartment, hindi na kina-claim ng mga kamag-anak. Mas marami pong hindi nakiklaim. Mas maraming hindi na-claim. So mas marami yung natatambak na lang dito, tapos nilalagay na lang dyan. Hindi pa to napupuno. Malapit na po. Dito sa tambakan napupunta ang mga labing hindi na nakukuha ng kanilang mga pamilya. Habang ang ibang mga buto, naiiwan lang sa gilid ng mga nicho. Para sa marami, ito na ang tunay na huling hantungan. Walang eksaktong bilang kung ilan ang mga labi na hindi nababalikan. Kamakailan lang daw kasi sila nagkaroon ng maayos na sistema. Yung may mga address na ito tong sir, tong order of payment, meron na kaming kwan dito. May address na, kompleto na ang address nila. Pati yung kung may telephone number para makokontak namin. Ayan meron ng telephone number. Kaya lang nagkuhan nga kami, nag-umpisa nung recording, magre-record 2014 lang. Parang binigyan ko ng sistema. Tangos. Puro barangay na yan eh. Walang address Kapalaran na Botas. Noon pa, naililista raw ang pangalan ng mga pamilyang umuupa sa mga apartment. Pero kulang-kulang ang mga naitatalang impormasyon. Halimbawa itong nakita naming ikinuna namin na ilalabas na mga buto, no? Bata, no? Si Adrian La Peña. Paano kaya namin malalaman kung saan gusto namin puntahan ng pamilya para sabihin na ito na, yung buto nyo, buto ng anak nyo, buto ng batang ito ay nakasako na, nag-aabang na. Wala pa sa aking record dyan. Nailibing si Adrian dito bago pa nagkasistema, kaya walang nakalagay na address. Nasaan na kaya ang pamilya ni Adrian?